Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Alas 4 na madaling araw daw ang biyahe nila, kaya alas 3 pa lang ay nakahanda na si Cassandra. Palakad-lakad siya sa silid, kung bakit ngayon pa kasi siya nakaramdam ng tensyon, gayong halos 3 araw na siya dito at kilala na niya ang mga taong nakakasalamuhan niya sa mansyon. Hindi naging mabuti ang tingin ni Rafael sa kanya. Naririnig naman niya itong nakikipag-usap sa mga katulong at mabait naman ito sa mga iyon. Sa kanya lang talaga ito iwas na para siyang may sakit na nakakahawa. Hindi niya alam kung bakit. Dahil ba sa sasakyan nito na ipinahiram ni Albert sa kanya, o iniisip nito na pera lang ang habol niya sa kapatid nito dahil pumatol siya sa lalaking may asawa. Alas 4 na madaling araw nang bumaba siya, dala ang shoulder bag na naglalaman lang ng cellphone niya at wallet. Hindi na siya nagdala ng anumang damit dahil kailangan niyang bumalik sa mansyon para tuparin ang pinag-usapan nila ni Don Carlos kung paano niya pakikisamahan si Rafael kapag kinasal na sila. Ay hindi niya alam. Malaki ang naging kabayaran ng buhay ng mama niya, ang habang buhay na pagkakakulong sa kasal na hindi niya ginusto. Ma'am Cassandra, nasa garahe na ho si Sir Rafael. Kanina pa ho naghihintay. Wika ng katulong na lumapit sa kanya. Nasa sasakyan na? Dali-dali siyang lumakad palabas ng bahay. Ni hindi man lang siya nakapagkape. Gayong kanina pa siya gising. Sigurado naman siyang kanina pa din gising si Rafael. Ano man lang yung katukin siya nito para isabay sa komedor. Pakilak na lang ng kwarto ko, manang. Narinig niyang wika ni Rafael na nasa kotse na nga. Napilitan siyang sumakay sa tabi ng driver's seat. Humahalimuyak ang pabango nitong pumuno sa sistema niya. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng kaba. Kinikilig siya sa ikaisipang magkasama sila ng ilang oras sa biyahe. Sana lang ay kausapin siya nito para hindi siya mapanisan ng laway. Good morning. Sandali niya itong sinulyapan na nag-ayos ng seatbelt nito at chinek lang ang ilang gamit. May mga bag itong sinilip sa likod kaya halos magkalapit na ang mukha nila. Buckle up. Tipid nitong wika ng paandarin na ang makina. Tahimik lang itong nagmaneho hanggang sa makalabas sila ng hasyenda. Wala talaga itong balak na kausapin siya, kaya't pinili na lang niya ang pumikit. Mag-1 oras na sila sa biyahe. Gusto tuloy niyang umiyak. Kahit kailan hindi siya namilit ng taong ayaw sa kanya. Kung may iba lang siyang pagpipilian, ay hindi siya sasabay dito pagluwas na Maynila. Suhestyon lang naman iyon ni Don Carlos para mapalapit sila bago sila ikasal. Pero singlamig ng yelo ang pakikitungo ni Rafael sa kanya. Kung kailangan mo maghubad sa harapan niya, gawin mo. Magiging interesado ba si Rafael sa kanya kapag nagkataon? Palakaibigan siya. Bukod sa magandang mukha niya, maganda rin ang hubog ng katawan niya. Kaya nga siya napansin ni Albert at niligawan. Yun nga lang, may asawa na nga pala ito at saksakan talaga ng pagkababaero. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog. Puyat siyang talaga dahil 2 gabi na magkasunod na hindi maayos ang tulog niya. Pagising niya ay nasa Balintawak na sila at naabutan na ng traffic. Alas 10 ng umaga. Paano? 6 na oras lang naman ang itinakbo ng sasakyan nila. Gayong halos kalahating araw niyang ginugol ang biyahe pauwi ng La Union. Bababa ako pagliko ng EDSA. Mahina niyang wika habang pinuno ng inis ang dibdib niya. Talagang tiniis ni Rafael na hindi siya kausapin. Napakalayo ng personalidad nito kay Albert na masayahin at palakwento. Hindi nakapagtataka na mas nahumaling ang mga babae sa dati niyang kasintahan. Nakakaboring naman talaga ang tulad ng isang ito. Pagliko nito sa EDSA ay nakahanda na ang kamay niya para buksan ang pintuan ng kotse. Hindi na siya makapaghintay na makalabas at makalayo kay Rafael. Nakakainsulto ang pagiging tahimik nito na para hindi siya nito kausapin. Sa isang araw ang balik ko sa asyenda
Saan kita dadaanan? Sa unang pagkakataon yata ay nilingon siya nito. Isang tipid ng ngiti ang pinakawalan niya. Kung pwede lang ay hindi na siya babalik doon at babaliin na niya ang kasunduan nila ni Don Carlos. Magiging miserable lang ang buhay niya kay Rafael. Ako na lang ang bahala sa sarili ko. Babalik ako sa mansyon kapag naayos ko na ang mga dapat kong ayusin dito. Bumaba siya ng sasakyan at hindi na ito nilingon pa. Sumakay siya sa tren patungo sa ospital kung saan naka-admit ang mama niya. Isinalang na raw ito sa operasyon. 2 araw din ang ibinigay ni Don Carlos para makasama niya ang ina at masigurong tagumpay ang gagawin ng mga doktor. Isinandal niya ang likod na makaupo siya sa tren habang naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Gusto niyang umatras sa pagpapakasal kay Rafael at gusto niyang lumayo sa mga Sullivan. Totoong nasaktan siya sa panluloko ni Albert at ngayon ay dumagdag pa ang ganitong pagtrato mula kay Rafael. Nang makarating siya sa ospital ay nasa operating room na daw ang mama niya. Naghintay pa siya ng 2 oras bago makumpirma sa doktor na matagumpay ang operasyon nito. Magkahalong tuwa at lungkot ang sumukob sa kanya. Nailigtas ng pera ng mga Sullivan ang buhay ng mama niya. Iyon nga lang, kapalit niyon ay ang habang buhay sa piling ni Rafael. Tila ba nakikinita na niya ang galit sa mga mata nito kapag nalaman ng binata na ikakasal silang dalawa. Kung ngayon pa lamang ay halos hindi na siya kausapin nito. Baka hindi na ito umuwi sa mansyon para lang iwasan siya. At problema na niya yun. Hindi ko na problema yun. Wika naman niya sa sarili. Kailangan niya na ngayon na pag-aralan kung paano maging manhid sa matabang na pakikitungo ni Rafael sa kanya. Gayon gustong sumalungat ng isip niya dahil mula bata siya ay hinangad niya ang magkaroon ng buong pamilya. Pinangako pa niya sa sarili noon na hindi siya tutulad sa ina na mag-isa lamang siyang itinaguyod. Pangarap niya ang magkaroon ng sarili niyang pamilya. Nang makalipat ang ina niya sa private room ay doon na rin natulog si Cassandra. Ngumiti ang mama niya na makita siya dahil hindi pa ito makapagsalita. Hinawakan niya ang kamay nito at niyakap sandali. Nang muling makatulog ang ina ay sinikap niya ring matulog sa mahabang sofa sa loob ng pribadong silid na siniguro niyang mahal ang bill niyon. Habang lumalaki ang tulong na ibinibigay ni Don Carlos sa kanya, mas lalong lumulubog ang 2 paa niya sa pagkakautang sa matanda. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa mama niya na nakahanap na siya ng perang gagamitin sa operasyon nito. Pagkatapos niya masiguro na tuloy-tuloy na ang pagaling ng mama niya, iiwan niya naman ito dito sa Manila para manirahan sa La Union. Hindi niya pwedeng isama ang ina doon at makita ang totoong kalagayan niya sa piling ng lalaking pakakasalan. Tinawagan niya si Aling Melba. Kinausap para mag-asikaso sa mama niya hanggang sa pwede na itong iuwi sa bahay. 1 hanggang 2 linggo pa ito sa ospital para maobserbahan ng doktor. Bukas ay kailangan na niyang bumalik sa La Union. Dadaan lang siya sa apartment para kumuha ng ilang panggamit. Napakiusapan naman niya si Aling Melba na ito na ang mag-aalaga sa mama niya sa araw-araw, kapalit ng 10,000 pisos sa isang buwan. Kahit paano ay napanatag naman siya para sa ina. Nag-iwan siya ng mensahe kay Arman na hindi na siya makakauwi sa hasyenda. Si Arman ang naatasan ni Don Carlos na tutulong sa kanila at magbibigay ng pangangailangan ng mama niya. Bukod sa gusto pa niyang mabantayan ang mama niya habang nagpapagaling ito. Hindi niya gustong sumabay kay Rafael. Alam niyang kaya pilit siyang pinaglalapit ni Don Carlos ay para makagaanan nila ang isa't isa bago sila ikasal. Pero naging magaspang ang pakikitungo ni Rafael sa kanya. Parang utang na loob pa niya ang isabay siya nito pagluwas ng Maynila at pauwi sa La Union. 2 araw pa siyang namalagi sa ospital para maiantala ang pag-uwi niya sa hasyenda. Hindi niya gusto ang sitwasyong susuungin niya. Ngayong natapos na ang problema niyang pinansyal, ngayon pa lang din talaga niya napagtanto na isang malaking kapahamakan ang pagsugod niya sa hasyenda Sullivan. Ngayon ay kailangan na niyang subunod sa lahat ng utos ni Don Carlos dahil utang na loob niya rito ang buhay ng mama niya. Sa bus na siya sumakay pa uwi ng La Union. Si Arman na rin ang naghatid sa kanya sa estasyon ng bus. Isang maliit na maleta lang ang daladala niya dahil wala naman talaga siyang gaanong gamit bukod
sa nauna niyang dala. Pagbaba niya sa stasyon ng bus, ay naghanap na naman siya ng tricycle na maghahatid sa kanya sa Hacienda Sullivan. Inabot lang ng 7 oras ang biyahe niya kanina, bukod pa sa oras na bubunuin niya pa uwi sa mismong hacienda. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya pagbaba niya sa bus. Maganda ang lugar sa La Union na napapalibutan din ng maraming beach resorts, pero mabigat talaga ang kalooban niya na bumalik dahil alam niyang haharap na naman siya sa masungit na kapatid ng dati niyang kasintahan. "Miss Beautiful, saan ka?" tanong ng tricycle driver. Sa palagay niya ay kapareho lang niya ang edad nito, pero malaki ang katawan nito at nakahubad pa ng pang-itaas na damit. Gusto niyang matakot pero pilit niyang isinasantabi ang nararamdaman. Tricycle lang kasi ang pwedeng sakyan hanggang sa bukana ng hacienda, pero baka pwede niyang pakiusapan ang driver na ihatid siya hanggang sa gate ng mansyon dahil mahaba pa ang lalakarin niya. "Sa Hacienda Sullivan ho, magkano?" "150, special. Ikaw lang ang sakay ko." Sagot naman nito na nakangisis sa kanya. Gusto niyang umatras pero wala siyang ibang makita na wala pang sakay. Kapag lumalim ang gabi ay mas lalo siyang mapapahamak kapag nagkataon, lalo na't hindi niya naiintindihan ang dialect ng mga nakatira dito. "Ang mahal naman, wala bang bawas?" "Wala naman kasing makukuhang pasahero noong pabalik eh. Sige na, nang may kita naman ako ngayong araw." 6:00 na ng gabi. Madilim na halos ang paligid at tiniyak niyang mas madilim pa sa daraanan nila dahil puro puno ang gilid ng kalsada. Ngayon niya gustong pagsisihan na mas ginusto niyang gabi na makauwi para maiwasan muna ang makipag-usap kay Don Carlos at kay Rafael na siguradong nakabalik na roon. Binusog na rin niya ang sarili kanina sa tinapay para hindi na siya gutumin sa hapunan. Hindi niya gustong makaharap si Rafael kahit man lang ngayong araw dahil pagod siya. Wala siya sa kondisyon para harapin ang mapanghusga nitong mga mata. Pero ngayon ay kinakabahan siya dahil hindi niya alam ang daan pa uwi sa hacienda. Kapag sa talahiban siya dinala nito, ay walang sasaklolos sa kanya. Hindi siya nag-iisip ng maayos. Mas pinanaig niya ang inis niya kay Rafael. "Sige ho, pero ihahatid ninyo ako hanggang roon sa mismong gate ng hacienda." Bago pa niya mailagay sa tricycle ang maleta, ay may humila na sa kamay niya na ikinagulat niyang talaga. Ilang beses na siyang nahablutan ng hikaw sa Maynila, kaya't mabilis palagi ang kamay niya kapag nararamdaman niya ang kapahamakan. "Sa akin yan!" Agad niyang sinuntok ang braso nito habang pilit na kinukuha ang maleta. Nang mag-angat siya ng tingin ay mukha ni Rafael ang bumungad sa kanya. "I'm sorry." Agad niyang wika rito. Gusto niyang lumubog sa kahiyan dahil siguradong masakit ang pagkakasuntok niya sa braso nito. Hindi naman ito nagsalita na lumakad na lang patungo sa nakaparada nitong SUV sa gilid ng estasyon ng bus. Dala nito ang maleta niya. Hindi na niya nilingon ang tricycle driver at agad na sumunod kay Rafael at sumakay sa kotse nito. Kahit paano ay nakaramdam siya ng seguridad ngayong si Rafael na ang kasama niya. Kahit pa mababato na naman siya sa loob ng sasakyan. "Paano mong nalaman na dumating ako?" tanong niya nang sumampa ito sa driver's seat. "Inutusan ako ni Papa na sunduin ka. Sa susunod, huwag kang uuwi na ganitong oras dahil hindi lang sa Maynila maraming masasamang loob. Narealize mo man lang ba na ikapapahamak mo ang pag-uwi ng mag-isa at hindi mo naman kabisado ang lugar at mga tao dito?" "Hindi ko naman inaasahan na gagabihin ako." Pagsisinungaling niya rito. Nahimigan naman niya ang galit sa tinig nito. "Hindi mo alam? Sa pagkakatanda ko, halos gabihin ka rin nang masiraan ka ng kotse sa gitna ng hacienda. Gusto mo ba talagang ipahamak ang sarili mo?" "Sino ba ang gustong ipahamak ang sarili?" Hindi niya napigilan ang sumagot. "Bakit ka kasi pumayag na sumundo sa akin kung labag naman pala sa kalooban mo? May mga driver naman sa hacienda, hindi ba? O kaya hinayaan mo na lang sana akong sumakay sa tricycle, tapos sinabi mo sa papa mo na hindi mo ako inabutan. Tuturuan mo pa ako magsinungaling? At paano ako magdadahilan? For your information, halos 1 oras na ako naghihintay sa iyo rito.
Dapat nandito ka na sa loob ng 1 oras na nakalipas. Hindi na siya sumagot nang sinabi nitong kanina pa ito naghihintay. Naabala na niya ito na matagal. Kung tutuusin kaya siguro mainit na ang ulo nito. Nagre-revolusyon din naman ang dibdib niya, pero kailangan niya magpigil. Wala rin palang silbi ang pagkapapagabi niya dahil ang taong gusto niyang iwasan ang sumundo sa kanya ngayon. Na-traffic kasi ako sa Tarlac kanina. Mahinang sagot niya. Pumikit na lang siya habang pinipigil na huwag umiyak. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Bukod pa sa pagod sa mahabang biyahe. Nagpapagaling na ang mama niya, pero siya ngayon naman lang ang nagsisimula ang kalbaryo dahil sa 5 milyong galing kay Don Carlos. Nakarating sila ni Rafael sa mansyon na wala na ulit na naging pag-uusap sa pagkita nila. Bumaba siya sa sasakyan at agad kinuha ang maleta niya. Pero naunahan siya ni Rafael. Kukunin niya sa kamay nito, pero hinawakan nito ang kamay niya sa halip. Ako na. Wika nito habang hawak pa rin ang isa niyang kamay. Kahit sa lahat ng balat ay magkaibang may kaiba ang magkapatid. Ang kamay ni Rafael magaspang at mainit. Ang kay Albert naman malamig at malambot. Lagi naman kasi itong nasa silid ng aircon. Sa dalawa kay Rafael ang mas masarap hawakan. Dahil may hatid itong pakiramdam na kaya siya nitong ipagtanggol kung sakaling may gagawa na masama sa kanya. Nagbibigay sa kanya ng seguridad at proteksyon. Katunayan na ang mabilis nitong paghablot ng maleta niya kanina para hindi siya sumama sa tricycle driver na nakakatakot ang hitsura. Kung ikinukumpara mo kay Albert ay itigil mo na. Mahina nitong wika pero may diin. Tila siya nagising sa pagkatulala niya. Paano nito nabasa ang nasa isip niya? Binitawan na rin ito ang kamay niya at pumasok na sa loob ng bahay. Tumuloy ito sa silid niya at doon inilapag ang maleta. Sumunod siya dito at pumasok sa silid na itinalaga sa kanya. Isinara niya ang pintuan saka humarang doon. Nagsalubong ang mga kilay nito nang makita ang ginawa niya. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Lakas loob na tanong niya rito. Hindi ako galit sa'yo. Galit ka. Ni ayaw mo akong kausapin o tingnan man lang. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Lumapit ito sa kanya at hinawakan doon ang doorknob. Pero hindi pa rin siya nagpatinag. Idiniin niya ang pagkakasandal sa pintuan. Inilapit naman ni Rafael ang katawan sa kanya. Halos sakupin na nito ang espasyo sa pagitan nilang dalawa. Palabasin mo ako. Sagutin mo muna ang tanong ko. Ano na naman kung ayaw kitang tingnan o kausapin? Inaasahan mo ba na lahat ng lalaki magbibigay sa'yo ng atensyon? Yung nilalandi ka dahil alam mo maganda at kaakit-akit ka? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Diniin niya rin ang mga binitawang salita. You were never friendly. Dahil hindi tayo magkaibigan. Ganyan ka ba talaga sa lahat ng bisita ninyo dito sa mansyon? I don't think so. Well, inilalayo nito ang katawan sa kanya at inilagay nito ang mga kamay sa baywang. Ikaw lang naman ang babaeng malakas ang loob na magpunta dito para maghapol kay Albert. Ni hindi mo nga inalam kung may asawa siya o may iba siyang babaeng kinakasama. Malay ko ba na manloloko ang kapatid mo? Pero ngayong alam mo na, hindi ba? Bakit ka pa bumalik? Ano pa ang ginagawa mo at sugod ka ng sugod kahit abutin ka pa ng gabi sa daan? Ganyan ka ba kadesperada kay Albert? Hindi siya nakasagot dahil tiyak na wala pang sinasabi si Don Carlos dito na ikakasal silang dalawa. Hindi niya gusto sa kanya manggaling dahil baka mas lalo siyang itaboy sa mansyon kahit gabi na. He dislike her. No, he hates her. Sigurado siya roon. Kailangan ko lang talaga makausap si Albert. Hindi ako naghahabol sa kanya. Ano pa ba ang hindi malinaw sa may asawang tao ang boyfriend mo? Kaya't wala kang habol sa kanya. Kahit pa dito pa, gusto mong tumira. At hindi siya nakatira dito. Hindi ka na dapat bumalik pa dito. Aalis din ako. May kailangan lang akong asikasuhin. Pagdadahilan naman niya. Binuksan niya ang pintuan para lumabas na ito. Dahil wala rin patutunguhan ang pag-uusap nila. Para siya nanghihina na paupo sa sofa na naroroon lamang. Nang lumabas si Rafael at pabagsak na isinara ang pintuan. Wala pa silang 1 oras na magkasama.
Pero para na siyang mauubusan ng pasensya rito. Hindi na siya bumaba sa hapunan kahit ilang beses siyang pinuntahan ng katulong para kumain. Nagdahilan na siya na masakit ang ulo niya at mas gusto niyang magpahinga.